Wait. Sa lahat ng mga napuntahan ninyong mga bansa, saan ang pinakamaraming pogi o maganda? Agad-agad. Excited ka masyado. Reveal agad. Oo. Pwede ba magpakilala muna tayo mga guys? Of course. Hey Tipiters, I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Ces. Welcome to the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! So Vince, Yosh, sa totoo lang, kung ite-trace natin ang punot dulo kung bakit tayo merong tinatawag na Pogi episode today, is because one day, nag-publish tayo ng series about scams. Diba? Ang layo eh. Ang linaw, diba? Ang linaw, ang topic, scams. Paano matutulungan ang mga tao na wag ma-scam? Kaso dun sa episode na yon, kayong dalawa, meron kayong ni-reveal na kamuntikan na kayong mabiktima dahil merong nag-approach sa inyong dalawa na tig-isang Pogi. So, yun. So, in fairness, dun sa comment section sa Spotify, nung episode na yun, for some reason, walang nagbanggit kahit isa tungkol sa scam. Binidyo record ko yung ano na yun, yung comment section na yun. Kaya, walang pwedeng magbura ha. Yung give naman natin. Masunurin kasi tayo. Mapagbigay. Oo. And syempre, hindi pwedeng tayo lang. Nagtanong din tayo ng opinion ng mga tipiters natin sa The Poor Traveler Support Group on Facebook and The Poor Traveler subreddit, and ang dami nilang ambag. Oo, ang daming comments. Like hundreds. Busog-lusog tong episode na ito, ibig sabihin. Okay. Yan. Pero disclaimer muna, hindi natin sinasabi na okay, ito yung mga destinations na maraming pogi and maganda, dito kayo mag-travel. Hindi ganon. Oo. Pero ang sinasabi natin is, napapag-usapan lang Yes. na sa lahat ng mga napuntahan na natin, anong mga destinations or anong mga bansa yung nag-make sa atin ng impression talaga yung mga tao na Oo. nakakasalumuhan natin. Oo. Oo. Kasi hindi, mapapansin mo siya eh. Di ba? Oo. Actually, kasi meron tayong mga mata. Tama. Oo. And actually, on a biological level, Ito na. Ang methodological Professor study. Ces is in session. Here we go. Yeah, here we go, guys. So, from a biological level kasi, our brains are attuned to respond to beauty. And by beauty, hindi siya yung parang, maganda to because Hollywood standard. Things like symmetry. Oo. Yan. Just like a sunset, 'di ba? Or a sunrise, we feel parang mesmerized. Oo. 'Di ba? We appreciate. 'Di ba? May ganun tayong nararamdaman. And I think yun yung just to level things out, yun yung starting point natin with this Oo. episode. In other words, naturally, marupok tayo. So, actually, For a reason. after all my explanation, the takeaway. is rupokness. Rupokness. Oo. And bukod pa dyan, maganda rin kasing exercise yung pag-usapan, hindi lang yung beauty, pero even how different cultures approach style. Fashion. Kasi mapapansin mo siya, Yeah, especially yeah. kung magkakasunod kang nagvi-visit sa mga countries. Example, kami ni Vince nung nag-Europe backpacking kami together na magkasama, no? Gosh, entry number 3 mo na yan. Kasi mahilig ka sa yes, oo, Oo. together na magkasama. Alam mo, feeling ko, ini-ensure niya lang yung understanding eh. Yes, yeah. oo. As a language avatar, multilingual, di ba? Oo. Auto-translated yung mga sinasabi nito Tagalog. Pero from a traveler perspective, naalala mo, nung pumunta tayo ng Paris, mapapansin mo siya na parang ang stylish ng mga tao, lahat sila, alam mo yun, maporma, magara, manamit, ganyan. Tapos, pagdating natin sa Brussels, kasi after Paris, nag-Brussels kami, yung feeling namin parang kaming nakahinga. Kasi parang, ang laid back nito. Yung mga tao, nasa street sila, na nakapajama lang, na hindi namin nakita sa like downtown ng Paris. Oo.
Di ba? So, ibig sabihin nung nasa Paris kayo, medyo naka-feel kayo ng konting pressure na, Oo, wait, oo. anong damit ko? Parang Oo. ganon. Lalo na nung first time namin sa Paris. Kasi nga, merong a little bit of yung feeling mo na nai-intimidate ka. Di ba? Parang medyo intimidating siya for a first-timer kapag nakita mo na parang, ako nga, t-shirt lang, ganyan-ganyan. Tapos guys, isa pang disclaimer natin dito sa podcast is beauty is subjective. Tama. So, hindi porke sinabi namin na, ay, medyo napogian kami or nagandahan sa mga tao dito sa certain city, tapos pagdating mo doon, ganun din yung mafe-feel mo. Kasi subjective naman talaga siya. Actually, meron nga mga nagtatalo sa comment section ng subreddit. Talaga? Oo, na parang, kasi may nagsabi na isa na, okay, ang napopogian siya sa mga taga-Taiwan, tapos may kumokontra. Tapos sabi niya, bakit ba press na press kayo sa opinion ko? Opinion ko lang naman siya. Oo, nag-share lang naman Oo. siya. Sa nagagandahan at napopogian siya di ba? Parang, Actually, it brings to mind, wow, Mm. it brings to mind an old saying that beauty is in the eye of the beholder. yes. 'Di ba? Since bata tayo, talagang sinasabi sa atin 'yon na beauty is in the eye of the beholder. And I think just to add to it, how we perceive beauty is still a lens. Mm. And it's shaped by how we were raised Mm. in a specific culture, 'di ba? Like for example, ako, I was raised in a household na every month pinapadala ng Hollywood magazines. Mm. Okay? So since bata ako, para sa akin ang maganda is blonde Oo. hair. Kaya ba? Kaya yung Latinang-Latina ka dyan. Parang ganun, parang for me, yung malalaking mata, Oo. yun ang maganda. Pag tiningnan ko yung sarili ko sa salamin, hindi malaki mata ko. Di ba? Maliit mata ko. So, all my life, beauty for me, hindi ako beauty. Oo. Ganun yung tingin ko sa sarili ko. And I've had to unlearn it. And travel was one of the things that helped me parang see myself and being Asian as, hindi, we also have our place in the world. Under the sun. Yeah, oo. Oo. Everyone has a place under the sun. And kapag nagta-travel ka nga rin sa mas maraming lugar, mas na-appreciate mo yung iba't ibang klaseng ganda. Correct. Diba? Correct. Kasi lalo na sa atin sa Pilipinas, pinalaki tayo na parang, mas maganda, mas maputi. Yes. Pero pag nag-travel ka sa ibang mga lugar, South Africa. for Yes. example, mabobombard ka ng type Face of cards. beauty Oo, na oo. hindi ito yung traditionally sinabi sa'yo na maganda, pero hindi mo rin maikakaila na grabe. Napatingin ka. Oo. Talagang Oo, you may- admired. Yes, oo. Na there's more to kung ano yung nakasanayan or nakalakihan natin na concept ng beauty. Correct. Oo. So, in essence, it's instinctive to be parang mesmerized by beauty. Pero the standard is not instinctive. It is learned. It is learned and yung collective standard, it changes Correct. Diba? Oo. Minsan dati may ganito yung maganda. I'll Ngayon, state ganito an na. example. In the olden times, during the Renaissance, kasi di ba gutom sila prior di ba? Tapos nung nagka-Renaissance, bounty. So, mga Rubenesque bodies yung maganda. Oo. So, it changes from era to era, hundreds and hundreds of years Yes. apart. Wow, it's a historical... Tapos bababaw from hearing discussion. No? So Guys, expect nyo na. nile-level lang namin. Oo. So, dito, let's start from a good baseline. Yeah. And then if we go, go downhill from here, Or shallower. If you go shallower. then here, then at least you know where we came from. Oo. Pero sa mga nanonood sa atin sa YouTube, huwag tayong mag-expect na meron kaming ipapakita ng mga photos or videos Yeah. ng mga tao na nagwapuhan kami or nagandahan kami. Kasi syempre, we respect other people's privacy. Hindi natin yan papakita. Papag-usapan lang natin. Ayun. So, ang dami nating justifications para sa episode na to. Simulan na natin. Andito na tayo sa exciting part. Okay. Unang-una, sabi ni Crazy Dragon Fruit 809 sa subreddit to, Australia talaga. A country where being fit is a lifestyle. Bondi Beach, tama di ba? Bondi Beach. Bondi Beach was a feast to my eyes. Tapos sabi naman ni Turkey Turtle 99, Bondi Beach felt like Baywatch. Kasi ang chiseled daw ng mga
guys. Chiseled. Mm-mm. You know, chiseled. It's been a long time since you I've heard the word chiseled. But it's only been a year since I've been to Bondi Beach in Australia. Oo, tama. my Nakapunta ka God. doon. Hindi pa kami nag-Sydney ni Hindi pa. Vince. And So, I can confirm the chiseling in Bondi Beach. Oo. Kasi nga, alam mo, tama yung point niya eh. A country where being fit is a lifestyle. Staying out in the sun, doing a lot of outdoor activities, surfing, swimming, etc. Ano, yung ganun pa? Ang tawag doon? boomerang. Frisbee. May ganun Kasi sila. Australia eh, Australia eh, oo. oo. Boomerang. So, yun, since ganun yung the way that they live, and they generally live chillax lifestyles, like they really balance downtime and work. So, ganun. Tapos di ba sabi mo, kinuwento mo na kasi meron kaming friend meron kaming mutual friend na doon na sa Australia. Actually, marami tayong friends na sa Australia na nakatira. And di ba, kinuwento mo sa akin na sinasabi nila na minsan kahit in the middle of work, Yes. pupunta sila sa beach Yes. to surf. Ayun, oo. Oo. So, ganun ka well-integrated ang workout or staying active, physically active sa life nila. Mm-mm. Like, meron siyang office mate na parang lunch break tayo, ang gagawin natin, kakain or magnanap sa lamesa, di ba? Ganun tayo pag sa office. Sila, lunch break na mabilis, pupunta sa beach. Swimming, dip, out in the sun. Babalik basa ang buhok na katsinelas. Mm-mm. Ganun sila. And by the way, di pa kayo nakapag-Sydney, di ba? Hindi Hindi pa. Maraming barefoot, like even in the city. Oh. Oo, ganun sila Chill, laid back. laid Oo. back. Tapos I think it's also intentional on their part. Yung when you're bare feet kasi, it's grounding. Parang you're feeling everything. You're feeling the earth. Meron silang mga ganong klaseng philosophy. But yeah, may maraming ano talaga. Maraming attractive Attractive. Na-confirm ni Ses. people. Mm. Oo. So yan, kinonfirm na ni Ses. Oo, promise. Pero guys, tandaan natin na as tourists, maliit na part lang ng bansa yung nakikita or na-experience natin. Yes. So kunyari, ang Bondi Beach, I don't think representative siya of Australia as a whole. Correct. Or kahit Sydney lang, syempre as turista, madalas ang nakikita natin ay tourist spots lang. And Yes. yung mga residential areas, yung mga super rural na areas, hindi naman natin yun na shushuait eh. Yes. I feel din na specific demographic yung tumatambay sa Bondi Beach. Oo. Pero actually, may nabasa nga ako na although Australians daw are generally considered healthy on a global scale, more recently, may mga issues din. Like, di ba yung impression natin, they're very active, very healthy, very outdoorsy. Pero according to the Department of Health in Australia, more than half of the population do not meet the physical activity guidelines. Oh. And may nabasa din ako dati na tumataas na din daw yung obesity rate nila. Hindi natin sinasabi na kapag obese ay hindi attractive ha. Ang point ko lang is yung Bondi Beach, yung Baywatch scene na sinasabi doon na chiseled yung mga physique ay hindi niya nire-reflect yung buong country. Kasi nga, ang laki ng Australia, guys. Oo naman. Pero at least sa perception ng mga short-term tourists, very attractive ang mga Australians for many reasons. Example, ito. From Avid Derailment, from Reddit din to, medyo na-shock ako sa dami ng pogi sa Australia. Sa train pa lang papunta sa city, busog na ang eyes ko. Oh. Ito says, nasa Darwin kami. Wala kami expectations ni Yosh noong 2015. Ang alam ko lang na itsura ng mga Australian is si Hugh Jackman. Yes. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Ang taas eh, no? Actually, di pa nga natin kilala si Tim Hemsworth doon. 2015 Sino si yun. Tim Hemsworth? Christmas Chris Hemsworth. Yan. Tapos, yung mga female artists like Nicole Kidman. si Diba? Kylie Minogue. Yes! Diba? Oh, let's not The forget. goddess. Aphrodite. Oh. The Oo. immortal goddess. So, nung pagpunta namin sa Darwin, ganito pala yung itsura ng mga Australian. Na hindi celebrity Australians, pero regular. ganito pa rin. Ganun na sila, ganun na yung Oo. itsura nila. Di ba meron ako doon kwento sa'yo, Vince, yung sa... Kwento mo sa kanila. So,
okay, guys, alam niyo naman yung mga gym, 'di ba? So minsan yung mga gym, namimigay sila ng flyers, meron silang mga booth. So nandun ako sa Sydney, last day ko na yun. Ang last day ko na yun, bukas aalis na ako papuntang Melbourne. Melbourne. Papunta sa inyo, mi-meet ko na kayo. So merong group of very fit guys na namimigay ng brochures for the gym. Well-known gym. So ako, syempre, it's not relevant to me. Kasi, di ba? Hindi ka nag-gym. Oo. But at the same time, hindi rin naman ako taga Sydney. Pero there was one guy, tall guy, na siya yung pinaka-cute, tallest, muscular buff dun sa grupo. Tapos, he called out to me. As in, nakalampas na ako sa kanila. Sabi, Vince, Miss, have you tried Pilates? Tapos ako, of course, I have tried Pilates. So sabi ko, so lumingon ako, tapos parang, ayan na, natunghayan ko na ang kanyang muka. At na-appreciate ko na ang kanyang kisig, ang kanyang chiseled, di ba? Chiseledness, di ba? So sabi ko, yeah, I've tried Pilates, but I'm not from here, di ba? So parang, no, not relevant to me. Oh, really? Where are you from? Hey! Small talk! Ito na, small talk. Ito na. Sabi ko, Philippines. Really? Until when are you here? Sabi ko, I'm leaving tomorrow. Pero alam mo yun, parang medyo natawa na ako dun sa part na, until when are you here? Kasi parang bebentahan ka pa niya kahit 3 days lang. 3 days lang. Kahit 3 days lang mag-pilates ka, girl. Kasi may per day yan for sure. May free trial, di ba? So, parang siguro ipipilit niya na gano'n. Pero kung hopya ka, di ba? Isipin, oy, Oo. may interest siya. Ay, teka, may part 2 to. Okay, so sabi ko, bye. Bye na ako, alis na ako. Kinailangan kong bumalik. Kasi bumili ako sa 7-Eleven. Basta parang umalis na ako, bumalik na ako. Nung bumabalik na ako, so madadaanan ko ulit sila, nagtatawanan yung mga guys. Tapos inaasar siya. Tapos sabi nung isang kasama niya, she's there. Tinutuwa ako. Kasi inaasar nila kung bakit ako tinanong, until when are you here? So parang yung guy, inuulit niya, until when are you here? Until when are you here? Tapos ginaganon siya, yung parang inaasar siya na, sayang. Gagi. Dapat kinalimutan mo na yung wedding namin. Nagstay ka na lang sa Sydney. Will completely understand. Kasi kung nagstay ka doon, Ses, punta kaming Sydney next month, di ba? Di sana wala na kaming hotel na babayaran. May kitira na lang kami sa'yo. Alam mo, hindi kumpleto yung nakwento niya sa akin. Hindi kumpleto. Hindi niya nakwento yung part na yun. Piling ko may pumutol or something conversation natin. Pero sayang. Yun. Pinapagtawanan siya kasi parang, until when are you here? Until when are you here? She's there. Dapat kinuha niya yung IG mo. Oo nga. Ay. Sayang naman. Missed opportunity. So, kailan tayo sa Sydney? Next Uy, month. mali mo, nandun pa siya. Hahanapin natin siya. Sa gym. Okay. At siya yung nakakadagdag sa appeal nila rin kasi is yung culture ng mga Australians na they're very friendly and open and very laid back. So yung tipong nakasalubong mo lang sila sa hike. Oo. Tapos, 'di ba, parang i-greet ka nila na parang, "Good day, mate. How you doing?" Parang ganun. I like the accent. I was trying. I'm Nag-practice yan. trying. Practice. Hindi, 'di ba? Parang kung hindi ka sanay sa ganun na very term for that, very warm, 'di ba? Nakasalubong mo lang naman. Kahit naman tayo minsan hindi tayo bumabati sa mga nakasalubong natin dito sa hike pag dito sa Pilipinas, 'di ba? Parang siguro hi, ganun. Pero yung ganung kultura na ganun. Nakaka-speechless no? Oo nga. Parang siguro kasi nare-recall ko yung mga eksena. Before we continue, if you're enjoying this episode, please subscribe to this channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon para lagi kayong notified kapag may new episode tayo. Kung kayo naman ay nakikinig sa amin sa Spotify, please don't forget to follow this podcast, di ba? So, click on the title, tapos may lalabas dyan na follow button, follow nyo na kami sa Spotify. And please don't forget, ang lagi naming nire-remind sa inyo, please rate us, ilang stars?
5 stars! Thank you in advance. Yes, pero the best way to support us is to use our promo codes. Kung meron naman kayong upcoming trips, gamitin nyo na yung promo codes kasi magkaka-discount kayo and you're also Health. Yes. Yes. And you'll also help us get credited sa bawat booking na magaganap using those codes. So, isa-isahin lang natin. For Agoda Hotels, it's Agoda TPT. It will give you 10% off. Maximum of 5,900 pesos or $100. Laki yun. And then, for Agoda Activities, kasi sa Agoda ngayon, meron na ring mga tours, tickets, passes. Marami kayong mabibili na sa Agoda na ganyan. Ang promo code naman natin dyan is AATPT. Yung sa Agoda is up to 5 times magagamit. Kung mas preferred nyo sa Klook, the Poor Traveler Klook, pero one time na lang yan magagamit and most likely sa hotel na lang siya. And then meron din tayong promo codes for cruises, Royal Caribbean. If sa cruising.com.ph kayo magbubook, 5% off if you use Worth It na promo code. Makikita nyo sa screen nyo kung sa YouTube kayo nanonood. And sa Star Cruises, Dream Cruises, The Poor Traveler, all caps lahat. Nung binabanggit namin pala ay all caps. The Poor Traveler, 5% off the cruise fare. And kung eSIM naman, Aeralo, 10 to 15% off, depende sa season for your eSIM. And travel insurance, worth it. 'Di ba? Pag nagta-travel tayo, dapat insured tayo kasi hindi natin alam kung kailan may mangyayaring hindi maganda. So make sure na mag-book kayo ng insurance before your trip. Use Worth It. Punta lang kayo sa thepoortraveler.net/protect. And hindi nyo kailangan i-memorize lahat ng yan, lahat ng promo codes, and lahat ng hotel, tour, and travel essential na recommendations natin mahahanap nyo sa TPT Master List. Just visit www.thepoortraveler.net/masterlist. Okay, move on na tayo. Sabi ni Stefania00, I've only been to 15 countries, and sa 15 na yon, I'd say Spain. Espanya. Yes. Sabi naman ni Salt Advantage 9310, Spain, parang gusto kong magpasakop ulit. Huy! Hoy! Tama na! Ang 300 na taon. Oo, na-kolonisasyon. Correct. Oo. Tigilan natin yung mga colonizers na yan. Ayaw mananakop. Oo. Sabi naman niya, charot. Charot. Meron kaming kwento about a Spanish guy. Okay. I think itong guy na to, siya I think yung best looking person na meet namin anywhere in the world. As in, grabe, yung mata pa lang sobrang nakakalunod. Yes. Oh my gosh. Spaniard siya. Hindi ko alam kung saan city ng Spain siya galing. Pero na-meet namin siya sa Venice. So, ang setup, nag-join kami ni Vince ng free walking tour. Okay. Tapos may dalawang grupo. May English tour led by a German girl and may Spanish tour led by this guy. Pero nararamdaman namin ni Vince na meron tension between the two guides. Parang alam mo na parang bet ni Kuya Spaniard sa ate girl. Parang napapakit siya ganun. Sweet. Pero sobrang cute ng guy. Sobrang guwapo. As in, guwapo. Guwapong-guwapo. Tapos yung mata, talagang feeling mo malulunod ka kapag tiningnan ka niya. Parang, parang kang hihigupin pa, pasok. I know the feeling. Oo. So, magkalapit lang. Kasi same lang naman ang spot set. Tapos may dalawang group, Spanish, English. Siyempre, dun tayo sa English kasi yun yung naiintindihan natin. Pero kami ni Vince, we always end up dun sa Spanish. Napapagaling kayo sa Spanish. Kahit hindi niya naiintindihan. Oo. At hindi namin namamalayan kasi parang, ay okay, hindi pa ulit yung group natin. Dito pala tayo sa kabila kasi parang napapatingin kami. In our defense, magkasama kasi kami. So, yung group namin, yung mga yung English group, kami nauuna. Then after nun, proceed kami. Pagkaalis namin, susunod yung Papalit mga... na sila. Oo. yung mga Espanyol na Group. Speakers. Oo. So, minsan, like dun sa library, na parang museum, may mga books na nakapatong. Parang dun nag-merge lahat. Yun, na parang di namin alam, sino ba yung group Group namin? natin, oo. So, napapasama kami
sa group nila. Oo, kasi syempre matangkad siya. Makikita mo siya kagad. Kumbaga siya yung may gravitational pull. Oo. Papunta sa kanya. Oo. Kasi parang nakita namin kung paano asarin nung guide na yun, yung guide namin. Na parang iniinis niya. Nag-flirt sila? Piniflirt ni guy, si girl. Pero si girl, hindi siya, parang wala lang. Ano lang si girl, parang feeling ko, Nasa ano trabaho ba we're tayo. working? Ganon. Diba? Oo, pero bagay sila, siniship namin sila. Tapos, Don't look at me with those eyes. Alam mo, sis, pag inaasat pa niya yung tingin niya, yung pag inaasat niya, nakangiti siya na nakatingin siya na gano'n kay girl na sobrang intentful nung ano niya. Parang love story siya. Oo. Parang you were witnessing the early moments of a love story. Yes. Kahit, Yes. na, kahit na inaasat na niya, nakatalikod na si ate girl, yung guide namin, nakatingin pa rin si guy sa kanya with that look. So parang kami, kinikilig kami for her. Parang ano ba to? May mabubuo na bang love story after this tour? Sana. Ang cute, ang Ang cute. cute nila. Ang cute nila. Maganda rin si ate girl. Oo. Maganda rin siya. Alam mo yun, sabi nga namin ni Vince, parang may sexual tension Oo. dito sa Oo. dalawang guides. Yan. Tapos ang cute nila together. Parang ang sarap balikan, tapos kamustahin lang. Oo. Totoo. Nagkatuluyan kaya sila. Aww. Ayun. Eto na, move on na tayo. Sabi naman ni Nausicaa 518, Italy and Spain. So, pareho din. Bonus points for Italy kasi aside from the fact that they're hot, they're also flirty. Italians have that reputation. Hindi man flirty, they're very personable, alam mo yun, Personable. amiable, very Oo. parang, come here, parang Oo. ganon. Welcoming. Welcoming. Oo. Tapos, Yosh, eto. Sino? Si Stefano? Oo, si Stefano. Grabe siya. Tour guide siya na maintindihan mo bakit ang daming Bubuk nag-draw sa kanya. in sa kanya. Nung nasa tour kasi kami, isang buong bus, may certain cuteness kung paano magsalita ng English yung mga Italian. Yung accent. May intonation. Oo. Tapos, nakakatawa siya kasi alam niyang may charm siya. Actually, yun, very charming. Tapos natuwa pa kami sa kanya, sis. Kasi nakita ni Yosh doon sa backpack niya, may may tela. Yung badge, parang badge. ng Oo. Philippine Flag. flag. Ah. Tapos may story siya na parang tinahin niya doon sa bag niya kasi may na-meet din siya na Pinoy. Tapos naging friend. Naging friend niya. Tapos binigay yung 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 badge na yun. Oo. Nung nakita namin ni Vince yung badge sa likod niya, sabi niya, that's our conversation starter. Right there. That's our entry point. Girls, step aside. Oo. Ayun. Pero kami, Cool lang tayo. Cool chill lang Hindi kami. naman tayo nag-approach. Oo. Kami ni Yosh dun sa isang girl na si Stefano, first briefing pa lang niya, Yes. sinabi na, I'm married, ganyan-ganyan. May na ako, parang happily married, ganyan. Pinakita pa niya yung sing-sing niya, ganyan. Para lang may establish na, wag na, stop nyo na, itigil nyo na kung ano man yung binabalak ninyo. Kasi feeling ko, alam ni Stefano na cute siya. Oo. Oh, yeah. Oo. I think And hindi ito yung first time na may magme-make ng moves. mag-flirt sa kanya Oo. siguro na guest. Oo. Na turista. Ganun. Pero may hindi pa rin talaga nakapigil ng sarili. Ano ginawa? Yung last na namin, parang magbababay na, may isang girl na ang dami niyang tanong na medyo personal. Tapos sobrang dikit niya kay Stefano. Sinabi na kaninong kasal na, wag na, May stop asawa it. na. In-establish niya yun eh. Parang first 5 minutes of the tour, sinabi niya na parang he's married, ganun. Fairness. Fairness. Papakita namin sa iyo yung picture. Kasi may picture kami with him eh. With permission. With ah. permission. Like, selfie namin with him. Kasi gawain namin yun na parang every tour guide, pogi man yan, maganda man yan, o hindi. Correct. May selfie Oo. kami kasi for memories. For memories. Yes. Okay. Meron ding input si Level Investment 669. Sabi niya, Italy! Ang gagwapo ng mga pulis, parang ang sarap magpahuli kahit wala ka namang ginagawang kasalanan.
Diba? Oo. Arrest me! Related dyan, yung sabi naman ni Funny Batch, sabi niya, Greece for me ang most attractive. Oh! Meron kami ikukwento about Yes. sa mga Greek na police. Yes! And meron akong additional. Wow! Oo. So, ito naman, nangyari, right after mawalan si Vince ng phone, Correct. sinabi namin sa hostel reception na nawala ng phone, saan ba kami pwedeng kumuha ng police report para sa insurance. So, tinuro kami sa isang police station sa isang address na hindi naman siya malayo, pero hindi rin siya malapit. Pero binigay niya yung address, sabi, dito kayo pumunta. So, to get there, naglakad kami, tapos nag-train pa kami, tapos lakad ulit. Tapos, mahaba yung lakad. Mahaba yung lakad. Pa-Acropolis na ito. Oo, pa-Acropolis na. Umabot na kayo doon. Pagdating namin sa, alam na namin na nandun na yung station kasi sa labas, sa may poste, merong police Okay. nakatalikod. Set the scene for me. Oo, matangkad, parang may kausap yata siya sa phone, Oo. ganyan. So naglalakad kami, parang sabi namin ni Vince, ay, parang ito na ito na yung police station. Kasi may police eh. Oo. Ganyan. Oo. Tapos very model talaga yung belt niya. Ganyan. Oo. Tsaka gabi yung mga pulis doon. Mm-mm. Fitted yung mga Yes. suot nila. Uniform. Yes. Tapos Oo. naka-tuck in. Yes. Tapos walang lukot yung mga damit-damit. Basta imagine niyo na nakatalikod, sobrang tangkad, fitted lahat. Yung damit nila hindi lukot kasi banat. Banat. Banat Batak. kasi batak yung katawan sa loob. Kaya yung lapat ng damit talagang well-fitting. Oo. Yun ba yung parang term na well-fitting yung uniform nila sa kanila. Oo. So anyway, nakarating na kami. Tapos, tamang-tama, paglapit namin sa kanya, humarap siya. Ay, ano? Iba? Ano? Oo. Pinaka-poging police na nakita namin sa buhay namin. Oh my Mm-mm. God. Diba? As in, pwede siya talagang model dito sa atin or kung saan man. Kahit hindi dito sa atin, kahit sa US or something. Oo. Tapos sabi niya, are you looking for something? Are you looking can for I help me? you? Hindi ko na matandaan yung sinabi niya. Natatandaan ko yung mukha niya. Nakatingin na lang. Tapos ang tangkad niya ha? Si Oo. Vince matangkad yan, 5'11 5'11". ako, guys. Pero nakaganon kami ni Oo, Vince. nakaganon ako sa kanya. Baka mga 6'4" siya, no? Oo, Baka. Ganon. Feeling ko, Vince, nakikita mo yung mata, yung mukha niya, gumagalaw yung bibig, pero yung sound, Parang madala tayo sa Mount Olympus. Ganun level. Oo. So pagharap niya ganun, tapos tinanong niya, bakit kayo nandito? Anong sadya nyo dito? In English. Tapos sinabi namin na nawala yung phone, ganyan, blah, blah, blah. Tapos sabi niya, where did it happen? Sabi namin sa Omonia Station. Omonia, oo. Tapos sabi niya, this is not the right station. You should go to this station instead. We Oo. cannot entertain you here. That area is not under our jurisdiction. Correct, Parang correct. ganun. Normally, may irita kami ni Vince nun. Kasi layo na nilakad yun eh, di ba? Oo. Hindi kami nagalit. We were just thankful Yeah. that To we had the be opportunity In to his meet presence. to meet him, be in his presence. Ganon. Di ba? Pumunta na kami dun sa second na station, dun sa tamang station. Tapos, pagdating naman namin dun, wala namang naghihintay na Na Greek god nakatalikod police. na Oo. Greek god at haharap. Oo. Oo. Pero, pagpasok namin, meron ding ibang turista na ina-entertain ng isa pang police na siya yung in charge naman sa pag-accept Ng yung mga pag-type, reports, ng mga oo. reports, ganyan. So kami, nandun lang kami sa couch, naghihintay for our turn. Kasi tinitingnan namin yung isa pang police. Parang kami ni Vince, parang, gwapo din ni Daddy, ano? Kasi George Clooney naman yung peg niya. Oo. Oh, so Oo, medyo as mas in- older. Older, Medyo pero, mas mature. Oo. pero gwapo pa rin talaga. Oo. Sobrang gwapo. Mm. Ayun. Actually, I'm glad that you mentioned daddy. Nag-Greek daddy. Kasi remember, when I was in Kalamata, Oo. kasi kayo, Your town. my town, you were attending TBEX, diba? A conference. A conference. So Vince and Josh were attending a conference. They were speakers in a conference. So ako, I was left in the middle of the city for a few days on my own. I was left to my own devices. Mhm. So what I wanted to do was to really immerse in yung daily life nila. Mm-mm. And every afternoon, I would find
Greek zaddies. As in literally, men, handsome men, well-built men, pushing strollers in the afternoons, walking their pets, or yung kids nila. Kids, Oo, pinapaarawan nila, Mm-mm. going out for a stroll. Minsan may kasama silang wife. Pero the best thing is, ang na-observe ko is, sometimes they go alone. Mm-mm. Na with other zaddies. Kunyari, 2 zaddies pushing stroller. And aside from yung attractiveness nila on that point na yung physical, sobrang attractive din yung point na they are participating in childcare. Oo. Parang for me, that's so sexy na you have a partner in life, you are both raising kids, tapos wala sa'yo as a man, hindi nakabawas sa pagkalalaki mo that you are taking your own kid for a walk on your own. Hindi mo kasama yung wife mo. So parang sabi ko, shucks, ganito pala yung culture nila. Sabi naman ni Pitiful Hour 8695, Kazakhstan, Diyos ko. May mag-Diyos ko no? Tapos ang dami nagpatotoo kay Pitiful Hour Sabi ni Divinely Protected 369, totoo talaga to. At saka si Starry World, totoo ito. Diyos ko. Napapa-Diyos ko sila sa mga Kazakh. Oo nga. Oo. Ito naman, since napapag-usapan natin yung parang different types of beauty, di ba? Ang kakaiba kasi sa mga Kazakh is yung hindi lang itsura, pero yung culture nila talaga is blend na talaga ng East and West. Yes. Basta kakaiba kasi they look Asian, pero they speak Russian din. Tapos yung religion nila is Islam. So para siyang tatlong cultures na Layers. na nag-meet dito sa Central Asia. So parang gano'n. Grabe, no? Parang it's an anthropological study, no? Oo. Parang it's history in living form. Pero ang masasabi ko lang, since we're on the topic of Kazakhstan, Vince, nung may nagsabing you are very handsome in Yes, Kazakhstan. we are in the presence of a very, very handsome I don't Kazakh-looking man. Huwag ka ma-embarrass. Just take it all in. Vince, you should be proud. Yosh, you should be proud. Oo naman. Oo. Akin na yan eh. Oo. Mine. Mine po. Ito guys, mukha ba akong Kazakh? Kasi nagsasearch naman ako sa web, parang hindi ko naman, Hindi, pero yung mga Kazakh yung nagsabi na mukha kang Correct. Kazakh. And hindi, at ang sinabi ng mga Kazakh is hindi ka mukhang Kazakh, but you are very handsome. Ikwento na lang natin ulit. Oh, sige. Mabilisan. Okay. So, nagpunta kasi kami ni Vince sa Kazakhstan. Tapos meron dong isang event na speakers kami. Along with, ilan ba tayo? 7 others or 6 others na content creators. Sa university to, no? Sa university. Tapos after naming mag-talk, inopen na yung floor For sa questions. questions Oh. from the audience. Normal naman yun. Oo. Merong napupunta sa akin, may napupunta dun sa isang Briton, may napupunta sa Na Indian questions. na question. Oo. Pero like the vast majority of questions, napupunta siya kay Vince. Oo. For an introvert, parang Diyos ko. Oo. I wish I was there. Mm. Parang to have witnessed this, this moment. Kasi as in ganito yung mga question. Parang, my question is for Mr. Vince Carlos. Si Vince yung kamay niya, pinipisil na niya yung kamay ko sa ilalim ng table kasi parang, bakit nila ako tinatanong? Tapos hindi siya makakatanggi, di ba? Si Vince, ayaw niya na yung parang napuput on the spot na mahihiyain kasi siya. Oo. Ganyan. So kapag may question, kunyari, for the poor traveler, tapos hindi mo ni-specify, mangangalabit yan si Vince para ako yung Ikaw sumagot. yung sasagot. Ako Ikaw yung sasagot. Oo. Pero pag ganun kasi, na-specify na this question is for Vince, Kailangan ibigay. hindi ko masasagot yun. Oo. Kasi ni-name drop ka eh. Correct. You were chosen. Di ba? You were chosen kasi. Yes. Takang-taka kami ni Vince. Parang, bakit? Marami bang nanonood ng mga videos ni Vince sa Kazakhstan? Bakit ganun? Ganyan. And then, eventually, after nung talk, pwede nang mag-approach yung audience, di ba? Ang dami talagang pumunta kay Vince. Sa Instagram, no? Nagpapa-follow sa Follow. Instagram. Grabe. Tapos, may mga follow-up questions. So, nagtaka na kami ni Vince, parang anong meron? So, tinanong namin yung isang guy. Lalaki yung tinanong namin eh. Bakit? Bakit ang daming questions kay Vince? Tapos sabi niya,
Oh, it's because Mr. Vince in Kazakh standard is very, very handsome. Very, very handsome. Yay! Yay! Lagyan mo ng confetti sa edit. Baka anong isipin naman naman. Ano? Ano ako? Wala. Hindi galing sa amin eh. Oo, hindi galing sa amin, galing Hindi sa galing kanila. kayo, kahit love na love ka niyo. Hindi. No biases here. Just pure facts. Yes. Move on na tayo. Oh, yan. Nakahinga na si Vince. Oo, para Okay. hindi Nakahinga na na, embarrass oo. si Vince. Ito, sabi ni Chiki Titi. Yung talagang yung name niya. Oo nga. Ganito na lang, Chiki Taiti. Yes. Para hindi tayo maban. Chikitaiti. Okay. Oo. Chikitaiti, dami na true. Aba song yun, di ba? Sabi niya, Turkey and Spain. Maiiyak ka na lang kasi ang perfect ng itsura. O, Turkey din. Agree naman ako sa Turkey. Alam mo nung- Muntik ka nga kami mas scam, Oo. di ba? Kung hindi natin pinag-usapan ang Turkey, walang episode ngayon. Na to, Oo. oo. Dahil doon ang naging punot dulo eh. Pero ako wala akong idea sa Turkey nung nagpunta tayong 2016. Na parang hindi ako nag-research, ganyan. Kasi parang excited lang ako na mapunta yung... Kasi ako yung nag-research. Oo. Oo. Parang, Iniwan mo sa kanya lahat ng research. excuse me, ako yung nauna akong dumating sa'yo, Oo. kinaya kong magpunta Yes. doon. So, ni-research mo yung one day. One day's worth of research. Di ba? Pero nung papunta doon, parang na-surprise ako. Babae, lalaki, ang gaganda at ang gugwapo ng mga tao. As in, parang pagsakay mo ng tram, ang dami nila parang, parang majority yung nandito, may itsura, papasa. Ganong level. Tapos yung mga bearded, tapos alam mo yung mga lalaki nila doon na nakatrim talaga yung mga beards Yung may nila. shape na May maganda. shape talaga na Oo. maganda. Tapos clean cut. Oo. Tapos yung mga babae nila, very fashionable. Tapos, ang maganda rin, Vince, na mention mo yung grooming. Kasi minsan, grooming talaga elevates the look eh. Kapag neat and clean yung lines, di ba? Oo. Parang nakakadagdag siya ng attractiveness factor. Oo. Hindi pa, usually pag, for example, Oo, hindi pa tayo. Diba? Ay, hindi pa rin ako nagpapagupit, no? Pagupit na tayo bukas. sila talaga, malinis. Mm-hmm. Tapos, yan, makita mo talaga na pag bagong trim, fresh na fresh, makita mo talaga perfect yung pagkakakat. Minamaintain talaga nila. Pero syempre lahat ng sinasabi namin, guys, observation lang namin to. Yes. Hindi to generalize. Syempre, baka naman pagdating nyo dun, sabi ni The Poor Traveler Maganda. Podcast, lahat sila well-groomed and tapos pagdating nyo dun, meron kayong na-encounter na hindi. Parang, ayun. Diretso na tayo sa next na entry natin. Ang sabi niya is Vietnam. I've been to Japan, Hong Kong, Thailand, Singapore, and Taiwan. Pero sa Vietnam, dun niya daw talaga nasabi na ang daming guwapo. At in fairness, maraming nag-agree sa deleted account na ito. Striking cheek 3,600. Hoay! Sabi. Hoay! Hoay! Legit ang Vietnam. May pogi. Nagpa-pic sa akin tapos na-imagine ko na yung future namin. Ang bilis. Diba? Ang bilis mag-escalate ng... Oo, that very night, napanaginipan ko siya! Oh. Malala! Tapos meron siyang last words, Heis, siya na lang sana. Oh. Tapos si Asian Baby girl. Asian Barbie girl. Pwede. Actually. Hindi naman natin alam. Oh, malay natin, di ba? From Asian baby girl, true, kaya nag-asawa ako ng Vietnamese! May nanalo! Ay, may nagwagi! May nanalo! Oo. Ano masabi nyo, Vietnam? Ako? Bilis Sorry. Oh, I went to Vietnam 2012. Tagal na. Sobrang tagal na. Hindi yung mga lalaki yung nagwapuhan ako, yung mga babae. Nagwapuhan ako. Yung mga babae, nagandahan ako.
Even yung mga nagbebenta sa market. Kasi nung time na yun, nakatira kami sa hotel na sobrang cheap ng hotel. Paglabas mo, literal, every morning palengke siya. Tapos sa gabi, tatanggalin na nila yung benta nila. Hindi na siya palengke, normal street na siya. Every morning, yung mga anong tawag doon Yosh? Yung position na naka-squat sa chair, nakaungkot. Nakaungkot sa chair sa bangketa, nagbebenta ng isda, pinapaypayan yung mga benta nila para matanggal yung mga langaw. Pag tinignan mo yung mga mukha nila, ang gaganda. Yun. So, girls yung mga na-observe kong magaganda sa Vietnam. Pero yung build kasi nila, both girls and guys, very petite nga ang iba. Very Even yung petite. guys. Yes. And siguro feeling ko, a lot of it is yung sa cuisine din nila, no? Veggies eh. Veggies talaga. Oo, very light. Light. Yung tipong... Magulay. Yung tipong kumain ka ngayon, mga after 2 hours, medyo gutom ka na. Kung tayo kung tayo yung kakain. Oo. Speaking for ourselves lang naman, guys. So, just to clarify, after 2 hours, parang, full ulit tayo. Malaking factor din siguro yung food culture doon sa isang destination kung bakit And ganun. yung physical activity culture, yung how they balance their day, di ba? Like Japan for example, 'di ba? Bukod sa may 'di ba parang ang fit din nila doon tapos puro lakad Lakad. May walking culture sila. So let this episode inspire us to continuously integrate healthy eating habits and Exercise. Oo. 'Di ba? Correct. When you're healthy, you glow yes, you glow. from within. Oo. Sabi naman ni Educational Class 434, Taiwan. Plus points pa na ang galing nilang magdala ng damit. Uy, I agree with this. Yung fashion sense nila. Tapos since maganda rin ang weather sa Taiwan at some times of the year, di ba? Kasi may mainit din sila na season, nagli-layering sila. Tapos yung layering nila, kunyari, strapless, kunyari, hindi strapless, parang, anong tawag dun sa strap na manipis? Meron silang sando na manipis. Pero, spaghetti strap. Ako ba yung may alam mo? Uy, nagtitinda kasi ng damit sa palengke nanay ko. Oo, At nagtitinda ako minsan. Kaya alam mo yung mga terminology. Yes. So, kunyari, naka-spaghetti strap, pero maglalagay sila ng pang-patong na lace. Na parang sando rin, pero lace. So, nagiging layered. Yung look tuloy nila, pa-flow. Tuloy, it makes me want to look. Parang it invites me to look kasi may movement dun sa damit nila. Ganun yung na-notice ko about their fashion. Medyo a little bit kamukha ng Japan, pero lighter colors yung sa Taiwan. Yes. Lighter din yung overall vibe. Yung material din kasi, Parang, yung vibe. And yung one thing din na napansin namin sa recent trips namin sa Taiwan, na meron kaming kasamang Gen Z Oo. na very fashionable. Di ba? Parang dinala niya kami sa mga stores para siyang ukay pero curated. Hindi siya parang ukay na okay, bahala ka humalughog dyan. Ito curated na siya, mga pre-owned na damit. Ang dami palang ganun sa Taiwan. Tapos, sabi nga niya nung kasama namin, dito kami bumibili ng mga damit. Hindi siya laging brand new, ganyan. Pero, maganda kasi curated na nga siya. Ako, kunyari, as a plus-size woman, when I went to Taiwan recently in 2025, I also found it great that there were plus-size brands. So, parang ano sila, kasi dito sa comments sabi, maninipis, di ba? Parang they're thin. Yun yung observation niya. Ako naman, since siguro plus-size ako, so I was also looking at other plus-size people. Tapos sabi ko, bakit yung fashion nila same ng fashion nung mga mas maninipis na body frame? Tapos, I started to think, meron bang mga plus-size brands? Marami. Original Taiwan brands. Pumunta ako sa mga stores. Like, nag-grab ako just to go to them and look at what they were offering. Ang dami ko nabili na may mga floor-length denim skirts, na maganda yung slit. Tapos yung mga parang tops na light materials, yung parang mas thinner materials. Marami rin akong mga nabili-bili. And siguro I'm looking forward to shopping dun sa sinasabi mo na second hand. Kasi sustainable din. Marami kaming napuntahan doon. Oo. True. Tapos yung mga people nga doon,
aside from, kasi kanina may nabanggit din tayo, di ba, na yung warmth ng Italians also adds to their attractiveness. Oo. Sa Taiwan, I observed the same thing. Kasi sa Taiwan, siguro, marami rin kumakausap sa akin eh. Oo, Very friendly. Kay babae, kay lalaki, kay bata, matanda. Like sa bus, hinahawakan ako ng kamay ng matandang lola. Ganon, yung parang nakikisandal siya sa akin. Siguro kasi magalaw yung bus. Tapos sa mga street food, may mga babae na kumakausap sa akin in their language. Alam nila local siguro. Tapos para tinatanong nila, magigets nila na hindi ako nakakaintindi. Gagamit sila ng translation apps. They would really, kasi di ba, pag sinabi ko, oh, I'm sorry, English only please, sasabihin kong ganon. Di ba yung iba, okay, never mind. Sila, hindi. Ano yun nila sa translate? Actually, ChatGPT nga yung gamit ko. Iba eh, totoo. Tapos sasabihin, what's your perfume? Tatanungin ako, what's your perfume? Sabi ko, oh, okay, wait, let me, hindi ko rin alam eh. So-search ko rin, this one. Tapos, pipicturean, ganon. Tapos siguro, last kwento ko about Taiwan. So, I was buying soup one cold day. One cold afternoon. Tapos, hindi ko sinasadya na mapunta ako sa isang soup store na yung server at yung cook is talagang face card. Oo. Meron tayong ganyan. Face card guy, oo. So, mag-isa lang siya manning the store. Tahimik lang siya. Ako nandun lang ako talagang ino-observe ko lang siya how he lovingly prepares my food, diba? Tapos, sabi ko nga sa inyo, very sila, yung parang caring, concerned. So, niready niya na yung soup ko, nilagay niya sa tray. Tapos may sinabi siya sa akin in Mandarin ba? Mandarin sila, diba? Mandarin sa Taiwan. So, may sinabi siya sa akin in Mandarin. Sabi ko, Tapos sabi niya, be careful. Sabi niya, it's hot. Yan. Pero in my mind, in my maharot mind, remember, maharot lang yung mind ko pero yung execution ko, wala. Bagsak, lagapak. In my mind, sabi ko, gusto kong sabihin, no, you're hot. Yan. So, ganon. So, yeah, wala lang. Meron din tayong ganun, di ba? Yung sa Shilin Night Market, yung isang nagtitinda. Yung cold noodles. Oo. Super hot din. Ano sabi niya? Wala. Hindi naman namin siya in-approach. Siya yung nagpe-prepare nung noodles. So, ayun na, siyempre, hindi naman tayo mga abala. Tapos hindi naman natin. Working yung tao. Oo. Hanggang tingin lang talaga. Napansin lang naman namin. Pag ganun, dapat suportahan. Wow! Uy, kwento ko rin kasi, di ba last weekend, nandun tayo sa PTAA Travel Tour Expo. Uy, salamat pala sa lahat ng mga nagpunta, sa lahat ng mga na-meet namin dun sa Travel Tour Expo. Sa mga hindi nakaabot kay Ses, okay lang yan. Marami pa tayong ibang mga pagkakataon. At saka sa mga hindi nakapunta, marami tayong events this year. Yes, oo. So, naalala ko lang siya kasi, di ba sa Fukuoka booth kami nakatambay? Kasi yung nag-invite kasi sa amin, guys, yung Fukuoka Tourism Board, basically. So, nandun kami sa Fukuoka booth and isa sa mga staff doon, merong group of college students na kilig sila kay Kuya. Tapos parang gusto nilang magpa-picture pero hindi nila alam kung paano sasabihin. So sabi ko, do you want me to ask permission from him? Tapos sabi nila, pwede po ba? Ganon. So kinausap ko, sabi ko, I think they have a crush on you. Sabi ko, they're asking if it's okay if they take a photo with you. Tapos sabi niya, tapos parang naano siya nag-blush siya. Tapos natatawa yung kasama natin na parang inaasar siya. Tapos yun, tapos nagpa-picture naman siya. Dapat pala. Ayun. Nandun ako ng mas maaga eh. Oo. Ito naman sabi ni Faithlessness Key 961. Isusunod ko na to kasi usapang kapitbahay lang naman. South Korea. South Korea, ang popogi ng mga nakakasabay ko sa subway and nagkaroon ako ng organic encounter. Juicy na. Ano ibig sabihin nun? Mas older men. Older man. Juicy na. Juicy. Di ba yun yung joke ko kay Kenneth? Na juicy siya. Hindi siya opa. Pag opa kasi yung parang... Daddy. Hindi, parang pwedeng young man hanggang mga 30s. Pero pag 50s and above, juicy. Grabe ka naman kay Kenneth. Ang
ang one thing na-appreciate ko sa Korea kapag nandun ako is, kasi nung early days namin nagta-travel, isa kasi yung Korea sa mga una kong bansang napuntahan, di ba? So, di ba sa Korea, uso yung mga beauty shops? Di ba madami? Sa Myeongdong, puro beauty shops. Mga Oo. skincare, Yes. cosmetics, tapos hindi ka masyadong maiilang as a guy na bumili ng mga beauty products. Kasi yung mga billboards, yung mga Yeah. posters, puro guy yung mga endorsers, ganyan. Yes. No, nakakatawa nung umpisa, sobrang insecure ko pa nung umpisa, na every time, kasi di ba very pimply ako, tapos maghahanap ako ng, kunyari, something na pang skincare para sa like oily skin, ganyan, Textured ganyan. skin. Oo, parang Pareho tayo nahihiya eh. ako, Oo. parang ganon. Tapos, gusto kong bumili ng foundation, ganyan. Parang nahihiya ako na, ay, guy, bibili ng makeup. Kasi parang ganon ako dito sa Pilipinas noon eh. Correct, Parang, correct. ay, nakakahiyang bumili ng makeup, baka i-judge ako, ganon. So, pag pupunta ako, papasok ako ng makeup store, yung parang tinatry ko pang i-justify kung bakit ako papasok doon. Sasabihin ko doon sa staff na parang, oh, I'm buying something for my sister. Her skin tone is just like mine. Ganyan, blah, blah, blah. Ito yung gawin ng model. Oo, parang ganon. But it's not for me, ha? Oo, parang yung gina-justify mo talaga na hindi siya for me. Parang ganon. Pero, parang alam mo naman na alam niya na, no, it's for you. Obviously, Oo. it's for you. Oo, parang sa kanila parang wala yun. Parang, Oo. di ba, bibigyan ka pa nila ng sandamakmak na mga Samples. freebies, mga samples na, oh, this is for you. It's okay, don't worry. Parang dun ako parang naging mas comfortable na bumili ng mga cosmetic and skincare products Mag-try ng skincare. na hindi Oo. nahihiya. South Korea has one of the highest parang cosmetic surgery procedures done on a yearly basis. Yun. Yun. Pero syempre, di ba, kung gusto nyo, go. Ayun din naman, yun dun din Oo. naman. Kasi ako din naman, din ako ng teknolohiya Oo. eh. Champion. Champion ako ng teknolohiya pagdating sa pagpapaganda, if ever. If it's safe and it's available and you really, really want it, go. I mean, it's your body. So, Your body, your rules, your money. Your rules Your pa rules. rin. Oo. Your rules, your rules. Diba? But aside from the cosmetic surgery, they are really heavy on grooming. Talagang grooming talaga. Kasi talaga nakaka-elevate ng look na if your haircut is well-maintained, Oo. your skin looks clear, doesn't have to be clear. Mm-mm. 'Di ba? Kasi talagang ako, problem skin din ako eh. Oo. Pero Pero ang ganda at na least- girl, Ay, ah. thank you. Mm-mm. But at least, 'di ba, they know na parang if I have a pimple, I put a pimple patch. Yes. If I have a dry patch, kasi that happens to us, 'di ba? Pag combi skin, cheeks mo dry. Pero yung dito mo, T-zone mo, oily. So, alam nila kung paano i-balance. Di ba ganun sila? It's about balance. It's about maintaining your skin barrier. So, thank you rin, no? Thank you rin sa Sa Korea? Korea. Thank you rin sa Thank you, Korea. Korea! Kasi natulungan mo rin kaming mag-graduate from just merely acetone type of, di ba? Type of skincare. Pero syempre, di ba, pag usapang Korea, grabe rin kasi yung societal pressure, no? Pagdating sa beauty sa kanila talaga. Meron. So, Parang as early as high school, the students ask their parents for a bleph, an upper bleph procedure or a nose job, or sometimes a boob job as a graduation gift. And their resumes, when they apply for jobs, their culture is that you have to include a photo. Because your face card is a factor in hiring. When in fact, dito sa Pilipinas, di ba, we discourage, di ba? we discourage, pero meron pa rin mga companies Okay, hanggang ngayon, right. di ba? Yung parang, hindi siya, alam natin lahat kung ano ibig sabihin ng pleasing personality. Correct. Sa mga job descriptions, sa mga, ano tawag doon, mga job postings. Announcements, oo. Oo, di ba? Pleasing personality. Alam natin na it's not about the personality talaga. Hindi yung parang funny ka, or parang, Oo. hi ma'am, sir. Hindi yung ganun ka, personable. Oo, It so- really means you look good. Ganun. So, Unfortunately. And Korea is also notorious for high rates of depression because of it. attached to their look. Kaya nga ako parang, I hope they also have an appreciation for their natural look. Kilala niyo si Suga of BTS? Oh. He's, para sa akin, Jin, I love Jin. Jungkook, I love Jungkook. Pero for me, yung asawa,
Yung asawa levels is Suga of BTS. Mm-mm. Yung sobrang liit ng mata. Mm-mm. Ganon. Wala lang. Wala lang. Mm-mm. Just letting. Pipigilan na natin kasi Oo. feeling ko isang buong episode ang pag napunta ng K-pop guys eh. Ng BTS, I think we Oo. have to dedicate one A full separate episode for it. Mm-mm. Merong comment si Fun Criticism 1883. 1883 pa siya pinanganak. Question ko naman is, anong mga nationality or country yung nagagandahan naman and napopogian sa ating Filipino beauty? Feeling ko madami naman. Madami Oo. naman. May appeal naman tayo, guys. I think so. Oo. Oo, I mean, kaya nga 'di ba yung maraming mga like interracial relationships eh. Mm-mm. Kasi marami naman na nakaka-appreciate feeling ko ng Pinoy beauty, men and women. Lalayo ka pa ba? Yung kapatid ko, asawa niya, American. Ay, oo. Oo. Talagang todo perso talaga. Gandang-ganda sa kapatid ko na pinuntahan sa Pilipinas at hindi na pinakawalan ng kapatid ko. Oh. Tapos yung cousin ko din, ang napangasawa niya, Greek. As in, Ay. as in pumunta rin ng Pilipinas. O, hindi na nilet go yung pinsang kong yun. Happily married na and expecting sila ngayon. Tsaka meron kaming vlogger friends from South Africa. Nung first time namin silang na-meet sa Turkey, sa Istanbul, dinapakahalala kami. Tapos sabi, where are you from? Tapos sabi namin, from the Philippines. Tapos sabi nila, you know, we were just there like a few months ago and there were so many good-looking people. Sabi niya. Tapos sabi namin, really? Tapos sabi niya, yeah. Like, my wife and I, kasi ano sila, mag-asawa sila na nagta-travel together that time. So, pareho sila, parang yung wife niya napapogian sa mga guys, tapos siya nagagandahan sa mga girls. Tapos sabi nila, parang, Okay. Medyo napahaba ang discussion natin. Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Hindi pa natin masyado na-discuss ang Africa and the Americas. Ay. oo nga, South Africa and Latin America, di ba? Powerhouse yan sa mga pageants, sa mga beauty pageants and Oo. modeling industry. Maraming models galing sa Latin America lalo. Pero siguro, another episode na lang yon kasi ang dami pa nating hindi na-discuss. Oo. True. Bago tayo mag-end, it's time for Tipiters of the Week! This is the segment kung saan we read some of your comments. Yan. So, meron akong konting comments dito, no? This one, yung parang may nag-send sa atin ito, no? From Reddit. So, actually, this is a shout out to the Poor Traveler subreddit. Basically, naghahanap siya ng community Correct. sa Reddit kung saan siya pwede magtanong ng mga travel-related questions niya nang hindi siya susungitan or hindi siya pipilosopohin siguro. Pilosopo, oo. Parang ganun. Tapos, sabi ni subukan mo lang. Tamang-tama yung username niya, no? Oo. Sabi ni subukan mo lang, nag-reply siya doon sa thread na yun. Sabi niya, try posting sa The Poor Traveler subreddit. Basta yung sa vloggers na TPT, more mature and understanding yung group. Most members are seasoned traveler, I think. And I think the TPT subreddit members deserve around. Yes! Oh, Shout out natin applause. yung mga members ng Oh. subreddit. Yes. So, Oo. thank you kasi you support each other. Mm-mm. 'Di ba? Hindi kasi yung pagpipilosopo, ang dami kasing first time travelers eh. Oo. 'Di ba? Baby travelers, yung Mm-mm. yung mga tanong nila honestly basic. Mm-mm. 'Di ba? Para sa mga nakapag-travel na, nakapunta na. Pero buti na lang sa subreddit ng The Poor Traveler, sinasagot ng maayos. Oo. Oo. And same with the Poor Traveler Support Group. Ayoko na lang maghalughog ng mga messages, pero maraming nagsasend sa atin ng mga DMs na nagpapasalamat sila for building the Poor Traveler Support Group on Facebook kasi nga parang they feel welcome na kung meron silang question, hindi sila ma-judge. 'Di ba? Na walang mamimiloso po sa kanila, na kung hindi nila alam, sasagutin yung tanong. Correct. 'Di ba? Nang walang judgment, walang Sarcasm. sarcasm. Oo. Oo.
sana ma-maintain natin yung ganong klaseng Mm-mm. helpful environment. Kasi para lahat din tayo mag-benefit, di ba? Yes. We learn from each other. Yes, and the reason naman kaya natin ginawa yung mga communities na to is kasi 'di ba, we get a lot of questions. Tayong tatlo, even si Asta na teammate natin, we get a lot of questions on a daily basis. And hindi naman every single time ay makakasagot tayo and hindi lahat ng questions alam natin yung sagot. Kasi minsan may mga questions sila about countries na hindi pa natin napuntahan or hindi pa natin na-experience. So we created these communities. Baka kasi yung ibang mga tao, yung ibang mga members, naranasan nila or may alam sila. Experience, oo. So sila na lang yung mag-share din ng info na alam nila. As much as we love you guys telling us na parang, oy, very comprehensive yung ginagawa namin, very informative, we don't know everything at the end of the day. And merong mga bagay na mas maganda na kina-crowdsource. And Correct. super thankful tayo sa lahat ng members ng community, sa Reddit, sa Facebook, and even sa mga comment section ng mga channels natin, di ba? Na Like Spotify, meron din. Spotify, Oo. na you keep things mature and welcoming. Yes. Mm. Let's keep it up, guys. Yes, I think yun na yung Yeah. ang Tipiters of the Week natin is yung buong community. Sila yung bida. Oo. Oo. So on that note, if meron kayong comments or topic suggestions Or questions? or questions, di ba? Bukod ba dito sa Pogi episode, may request ba kayo? Kasi we're quite open. Kita nyo naman, pagka-request nyo talagang, kagad kami, recording kagad kami with a willing heart. Di ba? Oo. So, kung meron ganon, i-post nyo lang sa TPT Support Group on Facebook, facebook.com/groups/The Poor Traveler single L, or sa ating subreddit, reddit.com/r/The Poor Traveler. Oy, importante yung R, Yes, and kung meron kayong upcoming trips, again, don't forget to use our promo codes. Is the best way to keep our channels running kasi that's the only way. Hindi naman only way, pero that's one way for us to generate income, Yeah. di ba? Yes. To be very transparent with you. Ayan. Correct. So, ang maganda dito, if you use our promo codes, you get a discount and we get credited. So, it's a win-win for both of us. Agoda TPT for Agoda Hotels, AATPT for Agoda Activities, The Poor Traveler Klook for Klook Hotels, and marami pang iba. Makikita nyo yan sa screen ninyo ngayon or kung nakikinig kayo sa Spotify, punta kayo sa thepoortraveler.net/masterlist. Nandiyan din lahat ng mga tour and hotel recommendations natin and listahan ng mga travel requirements sa iba't ibang destinations. Yan, thepoortraveler.net/masterlist. And if nagustuhan niyo yung episode na to, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Tapos i-hit niyo na din yung bell icon para notified kayo pag may mga bago tayong mga episodes. And huwag niyo na rin kaming kalimutang i-follow sa Spotify. Nagre-release kami ng bagong episode every Monday. Yes! So far, consistent kami. Yes! Congrats to us! That's all for now. I'm Vince. I'm Cess! And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Bye!